simula nung narinig ko si Dang na kumakanta, parang hindi nagbago ang boses niya, mga kapatid. Bagamat meron na ho siyang malaking pinagbago, you know. But anyways, let us all stand. I believe you're blessed by the message at ng awitin na yan at ng mga awitin na napakinggan natin. At ako'y naniniwala na tayo'y pagpapalain, mga kapatid. You know, in as much as, you know, sabi ko nga sa inyo, I love to listen to the preaching. I love to hear messages. I love to preach, but I love also to hear. Kapatid, alam nyo, lagi kong iniisip, mahalaga ho ang preaching. Ayokong mag-preach ako rito sa inyo na hindi nyo naiintindihan. Na ganito yung boses ko, tapos, you know, hindi ko man mapigil. Sabi ko nga, kanina nagkukwentuhan kami habang naglalunch kami. Kala ko kanina, hindi na ako sisigaw eh. Kala ko, okay na. Pero hindi. Pag tinuloy-tuloy mo yung flow ng preaching, hindi pwedeng hindi mo i-emphasize ang dapat i-emphasize. No? So, mas maganda, kung may makakagawa na mas maliwanag, ang pagdadala ng mensahe, mas papaboran ko po yun, mga kapatid. So I hope tonight, ang Diyos ay naglagay ng mensahe sa puso ng kanyang mensahero sa gabing ito. Alright? John Hill will come and preach the word for us. Amen. Kala ko sir, pupunta dito eh. All right, I believe we are all ready for the preaching of God's Word. Those are great songs, and it's very important, mga kapatid, na tayo ay patuloy na maging excited pagdating po sa paghahayag ng salita ng Diyos. Philippians chapter 2, verses 5 to 8. Philippians chapter 2, verses 5 to 8. These are all familiar passages to us. And every Sunday afternoon, it is our church family. Tayo po'y patuloy na nakakatanggap ng church family preaching. And bagamat wala naman pong pinagkaiba, still a preaching, still God's message sa umaga. But of course, ay meron pong may pinapalago po sa atin ng Panginoon as a church family as well. Kung every Wednesday, individual families tayo na binibigyan ng mensahe now as a church family. That's why it's very important for us. This evening, I'd like to talk to you in the subject, the mindset. The mindset. Philippians chapter 2, verses 5. Philippians chapter 2, verses 5 to 8. If you're there, say aloud, amen. Verse number 5, the Bible says, "Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of man. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross." Pasalamatan po natin ang Panginoon sa mensahe po sa talata na binasa po natin. Let's pray. Most gracious Heavenly Father, thank you once again for this time na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat at patuloy niyo pong binibiyayaan kami ng pagkakataon na patuloy na lumago sa inyo pong salita. Thank you, O God, that in the midst of this present wicked world, O God, kami po hindi niyo po napabayaan sa aming spiritual na pangangailangan. Hinihiling po namin sa inyo, Panginoon, sa pagkakataon po na ito, that you please be with us and give us, O God, the right attitude towards the service. Holy Spirit, please continue to flow through us and make us a blessing, and continue to give us, O God, the joy sa pakikinig na inyong pong counsel, Panginoon. And also, O God, we're asking for your wisdom, knowledge, and understanding. We cannot understand your word by our own, O God, because these are heavenly things. At kailangan po namin ng inyong gabay, Panginoon. Hindi po namin ito kayang unawain ng sarili po namin. So para hindi po kami bumagsak sa pangunawa ng sa inyong salita emotionally, please give us your wisdom, knowledge, and understanding so that we will receive this
this counsel, O God, spiritually and intellectually. And once again, O God, as I pray to you this afternoon, please continue to use me and continue to flow through me and make me a blessing to your people, O God. All the glory belongs to you only. In Jesus' name we pray. Amen. All right, please be seated. Like I said, ngayon pong hapon na ito, I'm going to talk to you in the subject, the mindset. The mindset. Pag pinag-usapan po natin ang salitang mindset, what do we mean by the word mindset? The word mindset, meron lamang po yan napaka-simple na meaning na pwede po nating matagpuan sa dictionary. Pag pinag-usapan natin yung mindset, it is a mental attitude or inclination. Alright? It is a mental attitude or inclination. Alam niyo po mga kapatid, as a Christian, it is very important na magkaroon tayo ng tamang mindset. Many times we've been hearing it from our pastor, mindset, mindset, mindset. Pati sa mga full-time, lagi niyo sinasabi niya, mindset. Pati sa mga staff, nababanggit niya, mindset. In everything that we do, lalong-lalo na po, bilang isang Kristiyano, we've got to have a proper mind setting. You see, napaka-importante po nito because Satan doesn't want us to have a good mind setting sa buhay natin bilang isang Kristiyano so that he can control us. You see, mga kapatid, ganito po yan. Let me remind each one of us, brethren, he doesn't have the power to read our minds. You see kung bakit po napakahalaga ng salitang mindset, ng mindset sa buhay natin, hindi kayang pasukin ng dyablo yung nasa isip po natin. You see, hindi niya kayang kontrolin, hindi niya kayang basahin. Ganyan ang limitasyon ng dyablo. Nakabase siya sa ating reaction sa mga gagawin niya sa atin, o ihaharap niya sa atin, o ipapakita niya sa atin, the way we react on those things na ginagawa niya sa atin, doon siya makakapagsunod-sunod ng kanyang plano against us. But brethren, that's the reason why I'm telling you na napaka-importante ng mindset. Because hindi niya kayang gawin ang ginagawa ng Diyos. Only God can read our minds. May limitasyon ang dyablo. Limitado ang kanyang kapangyarihan. You see that, brethren? Kaya nga kung may ayos natin yung ating mindset, kahit anong ipakita sa atin ng dyablo sa buhay natin bilang isang Kristiyano, kahit anong temptation na ipakita niya sa atin, if we have the proper mindset, madali nating mabablock yung gustong mangyari ng dyablo na paninira sa buhay po natin. Why? Because we have the proper mindset. We have that proper mental attitude. The mental inclination that we have as a Christian ay nasa tamang inclination. You see that? And of course, pag sinabi natin proper mindset, our mindset should always be based on the Word of God. Pinapaalala ko lamang po bawat isa po sa atin bilang isang Kristiyano, madalas na po nating naririnig dito, let me just repeat it to you this afternoon, that our mindset should be founded in the Word of God. It should be established by the Word of God. You see, ganyan po ang mindset po natin. Kaya nga po, kanina po, nakita niyo po yung sinabi, napakinggan po natin lahat yung sinabi ng ating mahal na pastor. Napakagandang pang-i-establish ng ating kaisipan. If you are, sabi ko nga po sa inyo kanina this is our Sunday afternoon is a church family message. It's a church family situation. Sa atin po, pagpapatibay natin to as a church family. You see, alam niyo po yung napakinggan po natin kanina, napakaganda po actually, yun lang napakinggan natin kanina solve na kung tutusin If you have that right mindset, and if we have that right attitude sa hapon po na ito, yung sinabi sa atin kanina ng ating mahal na pastor, ay napakagandang pampatibay o pampaayos ng ating mindset para magtuloy-tuloy tayo sa buhay natin bilang isang Kristiyano ayon sa gustong mangyari ng Diyos. The very reason why we have to establish our mindset in the Word of God is because like what I'm always saying, maybe lagi nyo naririnig po sa akin ito, ang Kristiyanong buhay, wala tayong alam sa pagpapatakbo nito. Wala tayong alam sa pagpapatakbo nito. Hindi natin kayang paandarin ito ng sarili natin. Bakit? Buhay ito ni Kristo.
Kaya nga, Christian eh. Kaya nga tayo naging Christian, hindi tayo, inalis tayo sa pagiging estado ng just a human, bagkos nung tinanggap natin ang Panginoon Jesucristo, binayaan tayo ng Panginoon to have His divinity, kaya nga nagkaroon tayo ng buhay Kristiyano. You see what the world is trying to do, what the world is trying to do, brethren, is that gusto nilang i-adopt ang buhay ng Panginoon Jesucristo at patakbuhin ito ayon sa pamamaraan ng mundo. Napakasalungat. You see? Napakasalungat, mga kapatid. At lalong-lalo na po sa panahon ngayon. Makikita po natin dito, mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, in our times today, marami tayong makikita na pagdating sa estado nila bilang isang Kristiyano, lagi silang gumagawa ng paraan kung paano sila ma-recognize. The saddest part of our life today is that ginagamit na lamang po ang Christianity para pampaganda lang, pampadagdag lang, pamparapernalya na lang sa buhay. Christianity is not anymore a lifestyle to them. Christianity is just a decoration sa buhay nila, lalong-lalo na gagamitin yan para maka-attract ng maraming tao, para sila ay ma-recognize sa mundong ito. Napansin niyo po ba, mga kapatid? Minsan mga pagmakikita natin, yung namumuhay sa kamunduhan, naumuhay sa karangian ng mundo, makikita natin, after seeing them, how they are wickedly living their lives, magpapakilala yan na Kristiyano. You see that? You see, bakit po nangyayari po sa kanila? And ito po yan not only to be recognized as well, but also para mapunta sila sa isang position na magdadala ng kanilang sitwasyon sa buhay nila po ngayon. Ibig sabihin, mga kapatid, what I'm simply telling you to you this afternoon, brethren, is that the reputation and the position pagdating sa buhay ng tao po ngayon, ito ay napaka big deal sa tao po ngayon. Reputation and position. You see, reputation and position has been a big deal to a lot of people today, and brethren, it's taking away their attention to God. Ang tumatanggal ng atensyon ng tao ngayon sa Diyos ay ang kanilang tinatawag na reputasyon at ang kanilang tinatawag na posisyon ng buhay po nila ngayon. You see, Satan has been using this for a while, and now even to Christians, sadly, it takes pati sa ating mga Kristiyano, ginagamit po ito ng dyablo para tayo ay alisin sa presensya ng Diyos. Intindihin natin ang maigi, mga kapatid. Kaya nga po, pagdating sa reputation, pagdating sa position, dalawa ito sa mga powerful things na ginagamit ng dyablo para masira ang mindsetting ng isang Kristiyano sa kanyang buhay. Intindihin po natin, when we talk about reputation, we are talking about the overall quality or character as seen or judged by people in general. That is reputation. Inuulit ko po, it is the overall quality or character as seen or judged by people in general. Kaya sabi ko po sa inyo kanina ito ay paborito sa panahon po natin ngayon, big deal sa tao ito. Napaka-big deal, napakatindi ng reputasyon. Pagdating sa reputation, gagawin nila lahat ang kanilang mga sarili para sa kanilang mga sarili, para makapag-establish sila ng isang reputation, nakikilalanin sila ng tao. You see, yan po lagi nating makikita. Next, position. What is position? It is a situation that confers advantage. Okay? It confers advantage or preference. Of course, madali lang unawain yan. Ito ay pag pinag-usapan natin ang posisyon, ito yung isang kalagayan na kung saan nagbibenepisyo ka. You see? And like I said, brethren, dalawa po ito. Whether we admit it or not, brethren, sabi ko nga sa inyo, mapa-Kristiyano o mapa-hindi Kristiyano, napaka-powerful ng dalawang ito. And if we do not have the proper mindset as a Christian, kaya tayong lamunin ng sistema ng mundong ito na gagamitin ng dyablo to attract us sa kanyang ipinipresent na reputation and position na hindi natin nalalaman na pag ang Kristiyano ay hindi nagkaroon ng tamang mindset as established by the Word of God, tatanggalin siya noon palayo sa Diyos.
tatanggalin siya ng palayo sa Diyos. Lahat po tayo ay pamilyar sa dalawang salita po na ito. And we know for a fact that people nowadays are striving na magkaroon ng magandang reputasyon and mag-strive sila na magkaroon ng maayos na posisyon ng buhay. You see? But sadly, hindi ayon sa kapamaraanan ng Diyos. Sabi nga ng pastor po natin kanina, kung nakikinig po kayo, wala naman pong masama eh. Wala namang masama mag-strive ka na magkaroon ng magandang reputasyon. Wala namang masamang mag-isip ka o mag-strive ka magkaroon ng maayos na posisyon ng buhay. But again, ang kailangan natin siguraduhin na pagka nag-strive tayo sa dalawa po na yan, we've got to make it sure na tama yung mindset mo. Because kung hindi po establish ang ating kaisipan, ang ating mental attitude, the inclination of our mind, if it's not established sa salita ng Diyos, ang mind natin ay mai-incline sa panamaraan ng mundo. Exactly what Satan wanted to happen sa buhay po natin. Na alam niyo po, balikan natin. Originally, brethren, if we're going to take a look sa Biblia, at babalikan natin yung mga ilang turo po sa atin dito, we can clearly understand kung ano talaga ang original na reputasyon natin and position bilang isang tao. Remember in the book of Genesis chapter 1 verse 26 to 27, yan ang reputasyon ng tao. Ano po sabi doon? We are created in the image and in the likeness of man. Speaking of our overall quality or character, na pag tinignan tayo ng tao, masasabing napakaganda na likha ng Diyos. Because we are created. Ang reputasyon natin ay nakabase sa Diyos. Naintindihan niyo po ba yung mga kapatid? Kaya nga tingnan niyo po, ano sabi po noon, after all the creation at pagkatapos ng nilikha ng tao, sa mga una, it was good, and on the sixth day, it was very good. Bakit? Nandun na ang isang creature na kung saan nilikha ng Diyos ayon sa kanyang kawangis. You see, we are created in the image of God. Alisin pa muna natin yung estado natin bilang isang makasalanan. Nung tayo ay nilikha ng Diyos, nandoon yung reputasyon ng Diyos sa paglikha niya sa atin. You see, carry po yung reputasyon nandun. Bakit? Nandoon yung image ng Diyos. Na kay Adam yung image ng Diyos, yung likeness ng Diyos ay makikita po natin doon. Nakita niyo po, was the second word, the position, saan niya inilagay si Adam during the creation that confers an advantage for him. May sarili siyang lugar na kung saan nandoon yung presensya niya. In Genesis chapter 7 verses 2 and 9, nilikha niya talaga ang Garden of Eden na kung saan paglalagyan niya kay Adan. You see that, brethren? Yung reputation and the position, originally, lahat yan ay founded sa salita ng Diyos. Lahat yan, mga kapatid, lahat yan ay hubog ng salita ng Diyos. Kaya nga, mga kapatid, kung mapapansin nyo po sa simula, napakaganda ng kaisipan ng tao Napakaganda ng kaisipan ng tao. Ano po ibig ko sabihin na napakaganda ng kaisipan ng tao? Wala pa yung kasalanan. Napansin nyo po ba kung babalikan natin yung book of Genesis? It's all familiar to us. You see, kung babalikan niyo po yung storya na yun, when God created Adam, maganda pa. Ando doon pa yung fellowship nila. Hanggang sa binigyan na po siya ng kanyang mapapangasawa. Nung sinabi, it's not good for a man to be alone. You see, maayos pa, may fellowship pa. And then nung pumasok na yung Genesis chapter 3, eto na po. The sin ruined a reputation, and it takes them away from their designed position. Nung pumasok na yung kasalanan, tinanggal na. Sinira na yung reputasyon na nasa kanila. Nasira rin yung reputation as designed by God. Nasira na yung reputation na kung saan na doon ibinigay ng Diyos sa tao dahil sa kasalanan. Kaya nga ano sabi sa Romans chapter 5 verse 12, as by one man sin. You see? So lahat yun, hanggang sa dumating sa atin ngayon, makikita po natin, nasira ng kasalanan ang ating reputasyon. But originally, ang reputasyon natin ay nakatayo at nakasalalay sa reputasyon ng Diyos.
Naintindihan niyo po ba kung gaano kaganda yung senaryo natin nung una? But then, ito yung kasalanan. Kaya nga, up until this time, brethren, we're going to put it into a reality dito sa panahon po natin ngayon, maiintindihan natin na walang ibang sumisira sa reputasyon ng tao, kundi kasalanan. You see? Bakit? Matatrack na naman natin ulit doon sa Book of Genesis. Kaya nga sabi ko po sa inyo, napaka-importante na alam po natin ang salita ng Diyos. Huwag nating baliwalain kung ano yung tinuturo po dito, kung paano natin magiging familiar tayo sa salita ng Diyos. Because pag familiar tayo sa salita ng Diyos, familiar tayo sa gustong mangyari ng Diyos sa buhay po natin. Na like I said, reputation, nasira yung reputation, nawala sila sa position. They were driven away from the presence of God. In fact, nandoon pa sila sa Garden of Eden, nung nagkasala, nagtatago na sila. You see, I have a preaching about that scenario na kung saan, alam mo kung isipin nyo kung paano gagawing, sorry for the word, kung paano ginagawang mangmang or estupido or foolish ng kasalanan ng tao, akalain mo magtatago ka sa isang Diyos na nakakakita ng lahat? You see that, brethren? Akalain mo magtago sila sa Diyos? At palagay naman nila sa Diyos, magtago sila sa puno-puno, hindi sila makikita? You see? Now, kaya ko po sinasabi yan, mga kapatid, it's because ganyan nasira ang reputasyon natin at ganyan tayo nawala sa tamang posisyon dahil dun sa kasalanan. Now, upon understanding these things, brethren, makikita natin yung reality ng buhay po natin ngayon. Kaya nga dinidikit ko po sa inyo, mula sa Biblia, makikita po natin kung gaano katotoo ang Biblia because nararanasan natin ngayon yung nangyaring kasiraan ng reputasyon ng Diyos sa tao at yung posisyon na pinaglagyan ng Diyos sa tao ever since. You see, nasira po ngayon. Eventually, brethren, even though, mga kapatid, even though there might be other reasons why mankind seems to be distant from God, pero ang dalawang bagay na ito ay nakabilang po ito sa top reasons kung bakit ang tao ay lumalayo sa Diyos. Kung bakit maraming Kristiyano ngayon ang napapalayo sa Diyos. Bakit? Because of these two things. Reputation. Napansin niyo po, ang hirap i-win ng tao kapag ka may sarili siyang kinikilalang reputasyon. Napansin niyo po ba kung sino yung may kinikilalang reputasyon sa mundong ito? Ang hirap siran. Ang hirap dalhin sa Diyos. Ang hirap dalhin sa simbahan. Ang hirap ipa-priority sa kanila ang Diyos. Bakit? May reputasyon eh. You see, reputasyon na hindi ayon sa disenyo ng Diyos. You see, it makes people hard to recognize God. Most of these people na may kinakilalang mataas na reputasyon, mahirap para sa kanilang kilalanin ng Diyos bilang overall master nila. No, they want to control their own life because of their so-called reputation. When it comes to position, ano nangyayari sa buhay po ng Kristiyano ngayon? And even, let's check ourselves, brethren, on this. Like I said, we are a church family here. Kung bakit ang Diyos ay nagiging secondary ngayon. Bakit? Dahil sa position ng mga tao po ngayon. Lalong-lalo na sa kalagayan po natin ngayon. Lalong-lalo na sa panahon ngayon. You see, like I said, balikan natin ibig sabihin ng position. It is a situation that confers advantage. That benefits advantage. Ito yung isang kalagayan, yung position na pinag-uusapan natin ay isang kalagayan na papabor sa atin. And dito nalilin lang ng dyablo ang maraming Kristiyano, mga kapatid. Kaya nagiging maraming Kristiyano nagagawa nating secondary ang Diyos because naghahanap tayo ng isang sitwasyon na sa atin pumapabor. Na akala natin pabor sa atin, ang hindi natin alam na papalayo tayo sa Diyos. Bakit? Secondary na lang ang Diyos. It affects your involvement. It affects, what affects the involvement? Kaya ngayon ay, nandito yung mga team focus, nandito sa harap. Lagi kong sinasabi sa kanila, yung mga nasa older age, nasa pinaka-eldest age ng team focus, ano sabi ko sa kanila? Most of them may trabaho. Ngayon pa lang, sanayin nyo ang sarili nyo na hindi nyo gagawing secondary ang Diyos at priority nyo ang pag-involve sa kanila. Bakit? Para pagpasok nyo sa team preparation, pangunahin nyo ang Diyos. Hindi kayo maghahanap na isang posisyon na gagawin yung secondary ang Diyos. Hindi kayo maghahanap ng posisyon na kung saan babaliwalain nyo ang pagpapag-involve sa gawain ng Diyos.
Reputation and position, brethren. These are just few examples kung paano ang dalawang ito nakaka-affect sa humanity and Christianity. You see, brethren, hindi biro po ito. Like I said, bilang isang Kristiyano, napaka-importante. But brethren, let me tell you this afternoon, kitang-kita po natin sa Biblia ngayong hapon po na ito. For us not to be deceived by this world, we have to make it sure that we always look up to a person who can defy this world's false attraction on reputation and position, and that is no other than our Lord and Savior Jesus Christ. Sa kabila ng pwedeng ipakita ng mundo po na ito, na pwede kang bigyan ng magandang reputasyon kuno, may mataas na posisyon kuno, pero lahat yan ay magpapalayo sa Diyos. Let me tell you, brethren, the proper mindset is that you have to look up to the Lord Jesus Christ, dahil siya lamang po ang isang persona na makakapag-defy ng false attraction ng mundo para malayo ka sa Diyos. Anong meron sa Panginoon Jesucristo? Verse number 7. Ano po makikita po natin? Of course, we know Jesus Christ is God. Tayo ay naniniwala na si Kristo ay Diyos. Alright? Inuulit ko po. Tayo ay naniniwala na si Kristo ay Diyos. Kung meron man kayo naririnig na grupo ng pananampalataya na hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos, masahol pa yan kay Satanas. Kasi si Satanas, lumuluhod, nanginginig, kinikilala si Kristo bilang Diyos. Kaya pag meron sa mundong itong hindi kumikilala si Kristo ay Diyos, alam nyo na, masahol pa kay Satanas. You see? Now like I said, we all know that Jesus Christ is God. Alright? Now, bilang Diyos, anong sabi sa verse number 7? But made himself of no reputation. Naintindihan po ba natin yung mga kapatid? I hope we do understand yung picture po na ito. Kung bakit ko po sinasabi sa inyo kanina that we only have to look up to the Lord Jesus Christ para hindi tayo ma-attract sa binibigay na reputasyon ng mundo, because meron tayo nakikita dito na isang Diyos. He made himself of no reputation. Akalain nyo mga kapatid, Diyos. Tinanggal niya ang reputasyon niya ng pagiging Diyos. You see the proper mindset ng ating buhay bilang isang Kristiyano? You see, kung bakit hindi dapat tayo ma-attract sa reputasyon ng mundo, bakit hindi natin buhay yun eh? Ang buhay natin should be established in the Word of God. And in the Word of God, we can see a person who made himself of no reputation. Kaya nga mga kapatid, bilang isang Kristiyano, huwag tayong palilin lang sa mundo, huwag tayong papatalo sa dyablo na maagaw ang atensyon natin sa Diyos, makakuha lang tayo ng kanilang reputasyon. Their reputation has nothing to do with the reputation of God. Pero mga kapatid, tinanggal niya. He made himself of no reputation. Ano pa yung sinabi dyan? And took upon him the form of a servant. Picture the situation, brethren. May trono ka sa langit. Bigla kang babalba bilang servant. Apakalayo yung distansya. Hindi man lang sana maging assistant CEO na lang. Hindi. Servant yung sinabi ng Biblia. Hindi siya bumaba bilang number 2. Mula sa Diyos, bumaba ng number 2 o number 3 position. No, hindi. Tinanggal niya yung reputasyon niyang bilang Diyos at bumaba siya sa pagiging servant. Can we imagine kung paanong imposible ito, pero nangyari? Kaya nga mga kapatid, sa buhay natin bilang isang Kristiyano, hindi tayo dapat masisilaw ng mundo para magyabang tayo sa kung anong reputasyon meron tayo ngayon. Because had it not been for this God who took away His reputation, wala tayong reputasyon sa umagang ito at sa araw na ito. Anong reputasyon ay pagmamalaki mo kung hindi nagtanggal ng reputasyon ng Diyos? Bilang isang Kristiyano, mga kapatid, listen to this. Ang reputasyon natin ay reputasyon ng Diyos.
If we do understand the doctrines about God na tinuturo po sa pulpito na ito ng ating mahal na pastor and even the preachers, then we know what kind of reputation meron siya at anong klaseng posisyon meron ang Diyos. Lagi natin naririnig kay pastor, lagi natin nakikita sa mga devotion, the omniscient, omnipotent, omnipresent God. Tinanggal niya lahat para babain tayo. Kaya nga sa kalagayan po natin bilang isang Kristiyano, hindi po sa atin dito, lalo na sa ating simbahan, magpasalamat tayo sa Panginoon na hindi issue sa atin dito na ikaw ay may mataas na reputasyon. Dapat kang kilalanin sa simbahan na ito na may mataas kang reputasyon. Magpasalamat tayo sa Panginoon na hindi niya tayo nilagay sa isang simbahan na napaka-importante na magpataasan ng reputasyon, magpagandahan ng posisyon. You know why? Because meron lang tayong isang kinikilalang reputasyon dito at yun ang reputasyon ng Panginoong Jesucristo. Siya ang dapat po nating tingnan, mga kapatid, so that ang diablo in this world cannot deceive us. You see, mga kapatid, tingnan niyo po yung position niya, no? Yung reputasyon, yung position, tinanggal niya ang reputation. He made himself of no reputation and took upon him the form of a servant. Now, dalawang bagay, two quick things ang pwede po nating matutunan sa ginawa ng Diyos po na ito. Two things na kailangan nating balikan sa ating mga sarili. These are two familiar words as well na dapat nating muling tingnan sa Diyos para patuloy tayong lumakad sa buhay natin bilang isang Kristiyano with a proper mindset. Again, inuulit ko po, ang mindset ng buhay natin bilang isang Kristiyano should be established by the Word of God. Bakit? Kasi ang salita ng Diyos ang patuloy na magpapakilala sa atin kung sino ang Diyos. You see kung bakit kailangan establish po dito? Kasi itong lagi magsasabi. Now, tingnan niyo po, ano ang dapat nating matutunan? Bilang isang Kristiyano, makikita po natin dito sa persona ng Panginoon Jesucristo ang kanyang humility. His humility. Let me just bring you back to His humility. Minsan madalas, ito po, alam po yan, ang area po namin, South Border, kaya meron din po kaming program na Steadfast Living, which is our doctrinal program. Because habang nagtuturo si Sir Mike every Thursday sa Baptist Church, at meron tayo dito, nag-a-advance po tayo ng lesson. Ang purpose ko po kung bakit kami may ganun, para manatiling masariwa ulit sa amin yung mga naituro na, which is the basics. You see, kaya nga meron tayo laging team po dito, going back to basic, back to basic, back to basic, para hindi mawala doon sa pundasyon habang nag-a-advance, nakakapit pa rin dito. Kaya nga mga kapatid, habang lumalago tayo sa buhay natin bilang isang Kristiyano, ito yung isa sa mga bagay na dapat wag nating kakalimutan na tingnan sa Panginoon Jesucristo, ang kanyang humility. Anong sabi sa verse 8? Tandaan niyo po, he made himself of no reputation, took upon him the form of a servant. Ano po sabi diyan? And was made in the likeness of man. Verse 8, and being found in fashion as a man, he humbled himself. Let me bring you to the picture. Diyos, tinanggal niya ang reputasyon, bumaba siya as a servant. In the found fashion like a man. Tao na. Ano pang ginawa niya? He humbled himself. Let me just put this, just use this for the sake of illustration purposes. What I'm simply trying to tell you is, eto na siyang Diyos, tinanggal niya, bumaba siya as a servant, naging tao. Kung may presidente, ibinaba niya pa yung sarili niya. Which we all know for a fact, kita naman natin, even sa kanyang trial. You see, he humbled himself. Naintindihan po ba natin? Seeing a God fashioned as a man is already a great sight of humility. Nagkatawang tao na yun, ha? Matindi ng pagpapakumbaba yun. Dinugtungan pa eh. He humbled himself pa. Bilang isang tao, bilang isang Diyos, nagkatawang tao at nagpakumbaba pa.
Sabi nga natin saan ka pa? Saan pa tayo makakakita ng ganyang humility? And yet, bilang isang Kristiyano, minsan, napaka-proud natin humarap sa Diyos. Bilang isang Kristiyano, parang minsan, apakatagal ko na dito sa simbahan apakatagal ko na aalala ko ng mga panahon. Kung makapagkwento tayo, mga kapatid, mahiya tayo sa humility ng Diyos. Mahiya tayo sa pagpapakumbaba ng Diyos. The proper mindset bilang isang Kristiyano habang lumalakad tayo sa buhay ng Panginoong Jesucristo sa mundong ito, we've got to make it sure na naipapakita natin sa mundo ang humility ng Diyos. That's the proper mindset. Knowing what He can do. Ano ang pwede niyang gawin, mga kapatid? Alam niyo po, as I was studying the outline, binabalikan ko pa dito kung paano siyang, sorry for the word paano siya binaboy on his trial. Binalikan ko po sa 4 Gospels, I even go to the book of Isaiah. Makikita niyo ko po kung paanong binalahura ng mundo. Kung paanong sinira ng mundo yung hindi nila kinikilalang Diyos. And knowing, sa pagkakakilala ko sa Kanya as learning from the Word of God, knowing that in a snap, yung mga napapanood natin, He can call it legions of angels. He can call 1,000 of angels para sabihin nila, sino ito mga umaalipos na to? Ako na nga bumaba sa inyo Ayaw nyo pa akong tanggapin. O ito, magdusa kayo. Pwede niyang gawin yun Anyways He wanted, He can punish us. Siya lang ang may kakayanan na pahirapan ang buhay natin kung gugustuhin niya. Pero mga kapatid, hindi niya ginawa. He humbled Himself. He humbled Himself, knowing what He can do and what He has in His throne should remind us that there is no such reputation in this world that can be like unto His reputation. May tataas pa ba sa reputasyon niya? Wala na. And yet, mga kapatid, tandaan niyo po, sa buhay natin bilang isang Kristiyano, muli niya, kaya alam niyo po, let me tell you this. Let me hold you for a while. Alam niyo ba kung bakit siya nagpakumbaba? Alam niyo ba kung bakit niya tinanggal muna yung reputasyon niya that time na tinanggal niya? Para maramdaman natin at makuha natin ngayon yung reputasyon niya. Mga kapatid, ang buhay Kristiyano, reputasyon ng Diyos to. Kaya wag tayong magyayabang sa kalagayan natin ngayon dahil hindi natin to reputasyon. Reputasyon ng Diyos ito. Wag tayo magyayabang, mga kapatid. It doesn't matter kung gaano tayo katagal sa simbahan na ito. Reputasyon ng Diyos ito. It doesn't matter kung anong meron tayo nung pumasok tayo sa simbahan na ito. Reputasyon ng Diyos ito. Tinanggal niya na ma-experience natin yung reputasyon niya. That's why, brethren, we have to follow His reputation. We have to humble ourselves para marami pa ang makaranas ng reputasyon ng Diyos. Huwag natin makakalimutan ito. That is Christianity, mga kapatid. That's the mindset that we should have. Alam niyo po ba na pag nagmalaki tayo sa reputasyon natin ngayon bilang isang Kristiyano, hinahadlangan natin na marami pang mga tao ang makaranas din ng reputasyon ni Kristo. At let me remind each one of us, wala tayong karapatang ipagdamot ito. Kaya niya tinanggal ang kanyang pagka-Diyos, ibinaba niyang sarili para mapunta sa atin yung kanyang reputasyon. Akalain niyo, ginawa niya lahat iyon. Ginawa niya lahat yun para maranasan natin ang kanyang reputasyon. Bakit? Because Christ knows, our Savior knows, na hindi tayo ganito dinidyasenyo ng Diyos nung nilikha tayo ng Diyos.
We are made in the likeness, in the image of God. From the very beginning, He knows na ang makakapag-ayos ng buhay natin ay ang kanyang reputasyon. Nung nilikha niya tayo, ibinigay niya ang kanyang reputasyon. Sinira tayo ng kasalanan by our choice, and yet gumawa pa rin siya ng paraan para ibalik ulit yung reputasyon niya sa tao. That's the humility na meron ang Diyos po natin. Hindi siya nagpadala sa kanyang reputasyon, tinanggal niya nga eh. And He humbled Himself. Second, which is the last point as well, His humility and His obedience. Alam niyo po ba mga kapatid, sa buhay natin bilang isang Kristiyano, kung bakit sabi ko nga kahapon, alam niyo po ba, nung pinag-aaralan ko to, honestly speaking, meron akong thinking na parang ang babaw na. Pero alam niyo po ba, nung iniintindi ko ulit ang humility at obedience niya, sobra pang lalim. Ano yung lalim na makikita natin sa kanyang humility and obedience? Yung lalim ng pagmamahal niya sa atin. You see that? It seems like mababaw na lagi natin narinig. But anong meron sa obedience niya? Pinakita ko sa inyo yung humility. Anong meron naman niya sa obedience? Tuloy natin verse 8. And being found fashioned as a man, He humbled Himself and became what? Sabay-sabay natin banggitin. Became obedient. Anong klaseng obedience to? Obedient unto death. Habab. Let me hold you for a while. Naalala niyo sinabi ni Sir Mike kanina? Anong death? Separation. Kung nakikinig, I hope nakikinig po kayo sa Sunday School. Separation. At mga kapatid, pinaliwanag dito at in-emphasize kung anong death. 2 beses binanggit sa word na ito ang salitang death. Naiintindihan nyo ba ito, homiletics student? Sinasabi ko sa inyo. 2 word binanggit ang death dito. Even became obedient unto death, unto their separation. At ano pang klaseng kamatayan? Even the death of the cross. Ang pinag-uusapan nating kamatayan dito ay hindi lang yung pagkahiwalay ng iyong relationship. Ang pinag-uusapan nating death dito is not just the separation of your relationship to your parents, of your relationship to mankind. But ang pinag-uusapan din na death dito ay yung kanyang kamatayan sa cross. Mga kapatid, if you're going to picture it out in the light of God's Word, kung anong kamatayan niya sa cross, yun yung sinasabi ko sa inyo kanina eh. Binalik-balikan ko pa eh. Yung kanyang pagpapakumbaba at kung paano siya binaboy hanggang sa cross ng Kalbaryo. Hindi makatao. Ang ginawa sa isang Diyos na nagpakatao, hindi makatao. Sabi ng Book of Isaiah, wala kang makikitang beauty. There's no beauty to behold. That's the death of the cross. Pinaglalaruan, pinagpupustahan. You see kung anong ginagawa nila sa Panginoon Jesucristo unto death, even the death of the cross. Hindi tayo ignorante sa kanyang ginawa sa cross. His death on the cross is the will of the Father, pero sinunod po niya. Sinunod niya. He obeyed just for us to enjoy again His reputation and His position. Akalain niyo mga kapatid, His obedience made Him took the shaming. Pinapahiya siya. Sa kabila na nakita, kung babalikan ko nga po yung istorya, napakatindi. Kung ilalagay nyo, i-visualize nyo kung paano kayo nanonood ng mga movie, ganun nyo i-visualize yung sinasabi ng Biblia. Gawin nyo yan sa Biblia. Kung kayo ang tatayo doon, makikita nyo na witness naman nila yung mga miracles. Hindi pa ba sapat yun na pinalabas si Lazarus sa tomb, bumuhay ng patay, nagpagaling ng may sakit, nagpalakad ng pilay. Nasaksihan ng tao yun. And yet in the end, sasabihin na nila hindi Diyos. Ay kung tutusin, pwede mo sagutin na, ay sige, kung hindi yun pagka-Diyos, gawin mo nga. Kung gawain ng ordinaryong tao na magbuhay ng patay, gawin mo ngayon. You see, kung titingnan niyo po mga kapatid, kung intindihan natin yung sitwasyon ng Diyos,
You see, kung kulang, pwede silang balikan ng Diyos. Pwede silang sagutin ng Diyos. Pero hindi. Kailangan niyang sumunod sa will ng Ama. Naalala niyo yung preaching ni Pastor? Thy will be done. You see kung anong ramdam niya? Ano sabi ng ating mahal na pastor? Nagpapawis na siya ng dugo on his prayer. But still, he obeyed. He obeyed. Brethren, the reason why I'm telling you this kind of obedience, tandaan niyo po, if we claim ourselves to be Christians, now is the time to check anong klaseng obedience meron tayo sa Diyos. Anong klaseng obedience meron tayong pinapakita sa Diyos? Do we have that obedience like the Lord Jesus Christ? Brethren, let me tell you that tonight, dapat meron tayong parehas na obedience ng Panginoong Jesucristo. It is because of the reason na ang dala-dala nating buhay ngayon ay buhay ng Panginoong Jesucristo. The truth, brethren, is that our position today should not hindrance for us to obey the Lord Jesus Christ. Pero nakakalungkot, mga kapatid, sa kalagayan ng buhay natin ngayon bilang isang Kristiyano, parang ang hirap natin sumunod sa Diyos. Parang luging-lugi tayo lagi pag sinabi ng Biblia, we have to give our tithes and offerings. Ba't ang hirap natin sumunod sa Diyos? Hindi nga tayo. Ito na naman. Pasensya na po kayo, talaga masasagi natin ito because we are talking about our obedience. Our obedience to the person who displayed an obedience even unto the death of the cross. Sumunod siya para sa atin. Ngayon, ang hirap nating sumunod para sa Kanya. Let's check ourselves, brethren. Let's check ourselves as a church. Let's check ourselves. Let's check ourselves. Narinig na naman natin kanina dito ang ating mahal na pastor. Nagsabi na naman siya ng 5 million. Pambira, sementeryo na naman yung simbahan. 5 million na naman. Again, susunod tayo para sa Kanya. Ang benepisyo nun, para pa rin sa atin. Wala namang isang tao ditong yumayaman eh. Sino ba nakikinabang ng pagsunod natin sa Diyos? Eh di ba tayo rin? Pag sumunod tayo sa salita ng Diyos, hindi ang Diyos ang makikinabang sa atin. Wala naman pakikinabangan ng Diyos sa atin eh. Tayo ang may kailangan sa Diyos. Kaya kailangan nating sumunod sa Diyos na walang tanong-tanong at walang pasubali dahil siya ay nagpakita ng obedience na walang tanong. Kahit mahirap ang patutunguhan, sumunod pa rin siya. Kahit mahirap, inaakala nating mahirap kuno ang magiging kalagayan natin, sumunod ka pa rin. Sumunod pa rin tayo, mga kapatid. Bakit? Because yan ang disenyo ng Diyos sa buhay na meron tayo ngayon. That's the proper mindset of obedience. Hindi yung susunod tayo na may question mark. Bakit kailangan? Bakit ganon? Bakit ka matanong? Bakit ka matanong? Ba't ang hirap mo rin sumunod? Ano bang pinagmamalaki natin? Ano bang meron tayo? Meron ba siyang kapakinabangan sa atin? Eh kung ganun lahat ang balik ng tanong. Sabi nga sa sound card wala na rin tayong may sasagot sa Diyos. Brethren, ito isang magiging malaking kahihiyan sa atin. If we will be proud if we will be proud of this world's reputation or position, because aalisin din yan sa buhay natin bilang isang Kristiyano ang dapat na humility and obedience na meron tayo. I'm almost done, brethren. What I'm simply telling to you, brethren, is let's check our mindset. Balik tayo sa pinag-uusapan nating mga mindset. To end this preaching, brethren, let's check our mindset. I-review natin ulit ngayon yung mindset natin. Saan naka-incline? Anong attitude meron tayo mentally? What's our mental inclination sa buhay natin bilang isang Kristiyano? I-check natin. Baka habang tumatagal, hindi na tayo dito naka-establish. Baka nakuha na tayo ng mundo.
Baka yung reputasyon at posisyon na pinangsisilaw ng mundo, doon na natin ini-establish yung ating kristyanong buhay. Yun yung ginagamit nating mindsetting. Mas re-respetuhin yung pagkakristyano ko. Siyempre, alam mo na, pag may posisyon ka at may kaya ka sa buhay, hindi ka pwedeng liit-liitin. Yung buhay kristyano nyo, kala ko ba, pinagpapala kayo ng Diyos, ang hirap nyo. Pag may pera ka, at may posisyon ka, may magandang reputasyon, hindi nila basta-bastahin yung kristyanismo ko. Hindi ganyan ang Christianity. Ang mindset, the proper mindset of Christianity is that we should always look up to the person who made himself of no reputation and who humbled himself and became obedient to the cross. This should be the proper mindset na meron ang bawat isa sa atin habang nagpapatuloy tayo sa pamumuhay natin bilang isang Kristiyano. I'm done, brethren. But let's be honest tonight. Let's be honest. Nasa kalahati na po tayo ng taon. Nasa second half of the year na po tayo. Nasa July na tayo. Sa nakalipas na 6 na buwan, anong mindset natin sa buhay natin bilang isang Kristiyano? Tayo lamang po ng Diyos ang nakakaalam po niyan. Huwag natin pansinin sa iba, asikasuhin natin yung mindset natin. Let us make it sure. Madali lang naman po yan para malaman natin that we are still on the proper mindset sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Si Kristo ang naitataas. Hanggat hindi lumilitaw si Kristo at nahihirapang lumitaw ang Panginoon sa buhay Kristiyano natin, is check natin ang mindset natin. Dapat buwelo siyang lilitaw. Yan yung laging sinasabi sa amin naming mahal na pastor when we preach. Tinuturo ko rin po sa Bible School. You have to make it sure na sa pag-aaral nyo pa lang, litaw na ang Diyos. Because in everything that we do in this world, bilang isang Kristiyano, kailangan litaw ang Diyos. That's the proper mindset. Heavenly Father, thank you, God, for this time that you have given to us. Salamat po, Panginoon, sa patuloy niyo pong pangunguna po sa amin. Thank you, O God, for giving us, O God, your message, O God. Thank you once again, Lord Jesus Christ, for reminding us that we always have to look up to you, O God, so that we can have the proper mindset of our Christian life. All the glory belongs to you, God. Thank you for using me. All these things, Father, I pray in Jesus' name. Amen. Let's come to the throne of grace tonight.
Dakilang Diyos, maraming salamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Salamat sa paggamit niyo po kay John Hill. Salamat, Panginoon, na ipinakita niyo po sa amin ngayong gabi ang totoong pagpapakumbaba. Nawa po ito'y may tanim sa aming puso, sa aming isipan, na sa ibabaw ng lupang ito, wala po kami pwedeng ipagmalaki. Kayo lamang po, O Diyos, kung meron mo kami ipagmamalaki, it is because you are in us. Thank you for the privilege, O God, to live your life. A reputation is your personality. So Christianity is about your personality. Pag tinanggal po namin ang personality po namin sa inyo, our Christianity will become in vain. Thank you, O God, for using John Hill tonight. Bless him, his life, and his family, and continue to use him. We praise you for what thou hast done in the midst of us. Thank you for your people, for the couples, for the family who are praying together tonight after realizing who we are and who you are in our life. Thank you. We praise you tonight. In Jesus' name, amen. Boy, great message tonight. Amen. What a great message. I hope you understand it right. Oh boy, I'm telling you. Back to your seats, please. It is Christ's lifting message. Alam nyo, I like it. Sinabi ni John Hill na wala tayong sariling reputasyon. Ang reputasyon natin yung reputasyon ng Panginoong Hesukristo. Kaya ingatan natin. Ingatan natin. And just imagine, kapatid, ilang mga tao ngayon ang nagsasabing sila'y Kristiyano. Nagpapakilala ng reputasyon ng Kristiyano na wala naman si Kristo. Did you get that? Nagpapakilala, nag-i-impress ng ibang mga tao na sila'y Kristiyano pero wala si Kristo. Imagine that. And as I look at the words of the Apostle Paul, na sabi niya, he was obedient, the Lord Jesus Christ was obedient even unto death. Okay? Separation, even unto separation. He obeyed to be separated from whom? From his Father. Even to the cross, death on the cross. What is the cross? Shame. Akalain niyo mga kapatid, napahiwalay sa Ama para mapunta doon sa kahihiyan. Because cross always symbolizes shame. That's a Roman punishment, mga kapatid. Ang cross. Roman punishment po yan. Pag inilagay ka sa cross, yan po yung style. Isa ho yan sa pagpaparusa nila sa mga tao. Pag nilagay ka doon, nakakahiya ka. Pero tinugon ng Panginoon. Naging obedient siya na mapahiwalay siya sa Ama at mapunta sa kahihiyan. Sino yung nasa kahihiyan? Kahihiyan kasi pasan yung iyo at aking kasalanan. Wow. I hope you understand it right. Kaya, anong mahirap sa Kristiyano? Hindi man atin to. Anong mahirap? Napakahirap natin magpakumbaba most of the time. Nakakahiya. Nakakahiya. Ang hirap natin magpakumbaba. Na pag nagpakumbaba tayo, parang ang dami nang mawawala sa atin. It's because, sabi ko nga po sa inyo, marami tayong iniisip na pansarili natin. Pero dapat maging katulad ng Panginoong Kristo, kung daladala natin ang reputasyon ng Panginoong Kristo, we must be willing to be separated from anybody.
Kahit mahal natin sa buhay, para lang sa kahihiyan, alang-alang lamang sa Panginoong Kristo. Maganda yun, sinabi ni John Hill. Siya ay nagpakumbaba para sa atin. Sumunod siya para sa atin. Pero mabigat sa ating sumunod para sa Kanya. Boy, I'm telling you. What a great message tonight. Amen. I hope lalabas po tayo rito na hindi na katulad ng dati. Remember humility. Brethren, humility is ability. Humility is not inferiority. Humility is ability. Humility is your ability even is your ability, that's your ability to go down even doon sa mga mas mababa pa sa iyo. How I wish na nakakita niyo po sa opisina to mga ito, mga nasa likod ko. Pag sila ay naka-uniforme. Pero pagka nandito mga kapatid, malaya kayo, nakakausap niyo. See, yung iba sa atin dito, halos hindi malapitan pag nasa opisina kayo. Pero salamat sa Panginoon, pag nandito tayo sa simbahan, it's not about our position. It's not about how people look at us and respect us, but it's all about Him. It's all about Him. See, kaya sana po manatili sa atin yung pagpapakumbaba. Manatili sa atin. Nakakahiya sa Panginoon, mga kapatid, kung mas umaasa pa tayo ng grabing respeto kaysa binigay ng taong respeto sa Diyos. Yeah? Minsan nagdidemand tayo ng respect, nagdidemand tayo ng, parang deserve tayo ng mga bagay na ito, na samantalang hindi nga natin maibigay sa Diyos, pero gusto nating ibigay ng tao sa atin. That's a shame. Did you get that? Merong lumaki lang ang bahay, lumaki lang ang sweldo, lumaki lang ang sasakyan. Gusto siya respetuhin, mga kapatid, ng grabe na. Samantalang siya, hindi niya maibigay ang respetong dinidiman niya sa tao, hindi niya maibigay sa Diyos. Nakakahiya, no? Nakakahiya yun, mga kapatid. Do not demand or expect any respect from men if you cannot give it to God. Is that clear? Because that's not Christianity, mga kapatid. That's not Christianity. See? Naalala ko, nung binigyan ako ng award ng Nika, no? Doon nakahilera yung mga staff ni Brother Alex. And then malayo pa lamang ako pag-akit ko sa stage. Nakayuko na si Brother Alex. May picture po ako noon. He's the Director General of Nika. Malayo pa, nakagano na siya. Hanggang sa makalapit ako sa kanya. And then igagawad niya sa akin yung award, sabi niya sa akin, "It's my honor to give an award to my pastor." Sabi ko, salamat po. But you know what? Every time na may ga-honor sa akin ng ganun, this man, Brother Roy, Brother Al, Brother Willie, na mga kinikilala sa kanilang opisina, pagka ako'y nire-respeto nila, sabi ko, I will always see to it na mas mataas ang respeto ko sa Diyos kaysa pagrespeto nila sa akin. Yeah. Ayaw na ayaw kong respetuhin ako ng tao ng ganung kataas na hindi ko maibibigay na mas mataas sa Diyos. Because everybody knows, brethren, kayong mga naririto, kung kayo nakikinig sa akin at nirespeto nyo ako at binibigyan nyo ako ng kung ano-ano, it is because of Him.
Dala-dala ko sa katawan ko, sa personality ko, ang personality ng Diyos. And that is Christianity. That's why you respect me. Now, if you respect me, I must respect God more than you respect me. I must honor God more than you honor me. Hindi ko pwedeng ipantay ang sarili ko sa Diyos. Hindi ko sasabihin sa inyo na, you think Diyos ang naglagay sa iyo rito? Kaya kayo nagkaganyan? No. That's because of my leadership. Boy, I've heard one preacher say like that. Patawarin sana siya ng Diyos. Kapatid, I'm nothing. We are all nothing. We're nobody. Kaya tayo naging somebody because of Him. Without Him, we're nobody. But because of Him, we're somebody. Amen? All right. I hope you got a good message tonight. Sabi ko sa inyo, mga kapatid, at papasalamat ako sa leading ng Diyos at sa akin. And Diyos ang naglalagay. No? Diyos ang nag-aalaw ng tamang mensahero para ma-meet yung kailangan po natin. Tandaan niyo po yan. Humility is not inferiority. It is an ability. Right? All right. Kaya may nag-aapi-api sa inyo, walang problema. Go ahead. Humble yourself. Humble yourself. See? That's human. Amen? Did you get something from that? Tahimik kayo, mga kapatid. Parang ang bigat sumunod, ang bigat magpakumbaba. You know? Pero yan ho ang Christianity. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon, mga kapatid, na bagamat dumaan ang mga dilobyo natin dito sa lugar na ito. Pero kahapon, tuwang-tuwa sila sa team focus. Yung buong Apubay, tuwang-tuwa sila kasi nag-contribute po tayo ng mga tao doon, nagpadala, kasi nagtatanim po sila ng banaba. Gusto ko po yun. Paligiran natin ang banaba rito para yung mga problema sa inyo sa ihi, pwede kayo makakuha ng dahon, malaking tulong po yan sa inyo. Okay? So sabi ko nga, kung meron pa silang project na ganyan, go and let us know. Amen. Let us know. Basta sa kabutihan, wala silang pagkalugi sa atin. See? Pero bagamat tayo nagtuturo ng humility, pero ayaw natin ng kayabangan. Ayaw natin ng kayabangan. Right? So I hope this is clear, brethren. Amen?